Innal hamdalillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, as'adallahu awqatakum fi kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lahat ng papuri pasasalamat na ukol lamang kay Allah. Ang pagpapala, kapayapaan, naway mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kasamahan, at mapasa lahat ng mga taong sumunod sa mga mabubuting aral ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal naming mga kapatid na taga-subaybay, naway pagpapalain kayo ni Allah, pagpapalain kayo nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga panahon na kung saan ipagkakaloob niya sa inyo ang maraming kabutihan. So ngayon, ang tatalakay natin yung sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Panginoon Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko sabi niya nilikha ang jin, yung maikanto, at saka yung tao, liban sa para sa pagsasamba sa akin, sabi ng Panginoon Allah, para lamang sa ibada. Ang ibinigay na definition ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sa tinatawag na ibada, pagsasamba, ismun syamilun aw jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-batina wa zahirah. So nangangulugan na yung tinatawag na ibada, pagsasamba kay Allah, ito ay pangalan na kung saan nasasakupan niya ang lahat ng bagay na minamahal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At naging kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bagay na yun, magkapareho yung salita o gawa, hindi nakikita man o kaya nakikita, lantaran. Kapag ginawa ng isang tao o kaya sinabi ng isang tao yung ganung mga bagay, makakamit na yung kasiyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nalulugod sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. So nangahulugan ang ginawa ng isang tao na yun ay yun ang ibada. So ang ibada, al-ibadatu laha arkan. Ang tinatawag na ibada, ito ay may mga haligi. Lil ibadati ruknani, awalan kamalu wal khudu wa dul, saniyan kamalul mahabba. Ang pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mayroong dalawang haligi. Una, yung ganap na pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang haligi na yung ganap na pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagsabi ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sila yung mga naniniwala sa kaisahan ni Allah. Sila yung mga mananampalataya ang pinakamatindi ang kanilang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung tinatawag na ibada, pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, laha syartan. Mayroong dalawang kondisyon para maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan, al-ikhlas lillah. Una, yung ginagawang pagsasamba, ito ay maging taos-puso
alang-alang lamang kay Allah, sinseridad lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang una. Pangalawa, ay yakuna mutaba'ah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, magiging alinsunod sa anumang pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Sheikh Utsaimin rahimahullah, sabi niya, la yakunu la'abdu mutabi'an illa idza qatada bisyar'i fi sittati umur. Ang sabi ni Sheikh Utsaimin rahimahullah, sabi niya, hindi kailanman, sabi niya, hindi magiging ang isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa hindi niya magampanan na yung batas ng Islam, pamamaraan ng Islam ay maging alisunod sa anim na bagay na ito na mga sumusunod na ating babanggitin. Awalan, ay yakuna min jinsi ma amara bihi syara'. Una, magiging yung bagay na yaon ay kasintulad ng uri na ipinagutos ng pananampalatayang Islam. Masalan, al-udhiyah takunu min bahimatil an'am. Patungkol sa pag-aalay ng hayop para mapalapit yung alipin ni Allah sa kanyang Panginoon Allah, tinatawag na kurban. Ginagawa na yung pag-aalay na yaon. Kakatay ka ng isang hayop para ikaw ay mapalapit sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nabanggit na dapat iaalay para sa Allah na mga hayop ay tatlong uri. Una, min bahimatil an'am, dun sa mga hayop na yaon na pwede yun ang kakatayin bilang pang-alay sa Panginoon Allah. Una yung katulad na kaljamal, tulad na yung kamilyo, na kung saan ang kamilyo kapag kinatay mo yun ay para sa 7 tao ang mag-aalay nito, na kung saan sila ay maghati-hati, magsama-sama dun para sila ay mag-aalay para sa Allah. Pang 7 tao yung isang kamilyo. Ikalawang uri, al-baqarah, yung baka, pang 7 tao, para sa 7 tao rin yun. Pangatlo, yung ganam o kaya mais, yung tinatawag nating kambing o kaya tupa. So yun ang 3 uri na yan na mga hayop na pwede pang-alay sa Panginoon Allah. Hindi pwede yung kalabaw o kaya manok o yung ibang mga hayop na iaalay mo para sa Allah. Kaya dapat, para maging tagasunod tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ganun ang kanyang ipinag-utos na gagawin, ganong uring mga hayop. So dapat yun ang gagawin natin. Wala nukhalifu fi misli hadhihi al-udhiyah. Hindi natin pwede sasalungatin sa pag-aalay natin para magpalapit tayo sa Panginoon Allah na ibang kakatay natin buko sa 3 uri ng mga hayop na ating nabanggit. Pangalawa, fi qadarihi, kung ano ang sukat o kaya bilang na nilarawan ng ating pananampalatayang Islam, itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ganun na yung bilang na dapat nating gagawin. Katulad na kaada di rakaatis salawat
Kasing tulad na yung mga bilang ng pagdarasal. Sa madaling pagdarasal, madaling araw, yung subuh, fajar, ay 2 rakaah. Yung duhur ay 4 na rakaah. Sa asar, 4 na rakaah. Maghrib, 3 rakaah. So, isya ay 4 ng rakaah. So ngayon, hindi natin pwede palitan. Sasabihin natin yung 2 rakaah na fajar, subuh ay gagawin natin 3 rakaah o kaya 4 na rakaah. Gayon din yung 4 rakaah, babawasan natin, gagawin natin 3 rakaah o kaya 2 rakaah. O kaya yung 3 rakaang maghrib, gagawin natin 4 rakaah o kaya 2 rakaah. Hindi pwede dagdagan at hindi pwede bawasan. Kung ano ang pamamaraan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito, so ganun na nga rin ang ating dapat gagawin. Kaya nagsabi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdarasal kayo kasi tulad na inyong nakita na aking pamamaraan sa pagdarasal. Pangatlo, pilmakan. Doon sa lugar na kung saan doon sinasagawa ang pagsasamba. Hindi pwede natin palitan yung lugar na yaon na hahanap tayo ng lugar bukod sa lugar na yun na kung saan doon ginagawa ang ibada. Kasi tulad ng kal-ukuf bi Arafah. Katulad niyong paghihinto doon sa Arafah na kung saan yung mga nagsagawa ng Hajj, sila'y manatili na humihinto sila doon sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw. Saka na silang aalis doon. Kaya nagsabi ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Hajju Arafah." Ang pagsagawa ng Hajj ay nandun sa Arafah. Kaya hindi pwede tayong hanap ng lugar na bukod sa Arafah. Kasi tulad na ginagawa ng mga Shia, na gumawa sila ng isang lugar na kung saan nandun na sila nagsagawa ng Hajj sa Iran, sa Karbala. Kaya hindi pwede palitan yung lugar na yan. Kung nasaan man yung lugar na doon ginaganap yung tinatawag na Hajj, pilgrimage, so kailangan nandun sa mga lugar na yun. Sa Makkah, ginagawa yung Hajj. At zaman, pang-apat yung panahon. Tulad na yung panahon ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nasa araw. Hindi pwede gagawin mo ikaw yung nag-aayuno sa gabi. O kaya, ang panahon ng 2 araw ng pangdiriwang pagkatapos ng Ramadan, Eid al-Fitr, at saka araw ng pangdiriwang pagkatapos ng Hajj, Eid al-Adha, at saka yung 3 araw na tinatawag na Ayyam Tashriq, yung ikalabing isa sa buwan ng Zulhajji at saka kalabing 2 at kalabing 3 sa buwan ng Zulhajji, yun ang tinatawag na Ayyam Tashriq. Sa loob ng 5 araw na yaon ay mahigpit na ipinagbabawal yung pag-aayuno sa mga panahon na yun. So hindi natin pwede sabihin na diyan tayo mag-aayuno sa mga panahon na yaon na mahigpit na ipinagbabawal yung pag-aayuno sa mga araw na yaon. Kaya yung panahon ng pagsasamba, kung ano mang panahon ng pagsasamba, so yun na. Tulad ng pagsagawa ng Hajj, ang panahon niya ay Zulhajji. Hindi natin pwede ilipat sa Shawwal o kaya sa ibang mga buwan. Kaya may mga tinutukoy na lugar at tinutukoy na mga panahon na kung saan doon ginagampanan ang ibada. So, panglima yung al-kayfiyah, kung papaano ginawa na yung ibada na yaon. So, kailangan gayon din ang gagawin natin. Tulad sa buwan ng Ramadan, ito ay ibada ang pag-aayuno sa araw ng buwan ng Ramadan. So, hindi pwede tayo ay mula gabi pa, tayo ay nag-ayuno, tuloy-tuloy na hanggang dumating sa araw. So, hindi na tayo nagsuhor, tuloy-tuloy na yung pag-aayuno natin hanggang dumating ng gabi, pati gabi, tayo ay nag-ayuno. Ang pag-aayuno ay mula sa pagsikat ng bukang liwayway, tinatawag na Fajr Sadiq. So, hanggang sa paglubog ng araw. So, yun ang panahon ng pag-aayuno. May mga pamamaraan ito.
Kaya, gayon din yung pag-ablution. Mayroong pamamaraan yung pag-ablution. Kung ano ang pamamaraan ng pag-ablution na itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad na Bismillah. Bismillah lang ang zikir. So hindi pwede mo dagdagan yun. Bismillah. Tapos hugasan mo yung dalawang kamay mo. Tapos magmumog na 3 beses. Sisingot ng tubig 3 beses. Then, hugasan mo yung mukha mo. Nakilamos ka ng 3 beses. Then, hugasan mo naman itong kasama din yung kamay mo hanggang dito sa braso. 3 beses. Kanan ang unahin. Tapos, kaliwa na naman ang susunod doon. Tapos, 1 beses naman yung paghaplos ng tubig sa ulo. Papunta dito sa likod. Tapos, ibalik na naman sa harap. 1 beses lang yun. Sabay, yung ano mo, i-haplos mo sa tainga mo. Yung iba, hinahugasan naman yung kanyang leg. So, wala na yun. Hindi ganun lang pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-ablution. At saka yung paghugas sa buko-bukong paa, kasama dun yung likod ng buko-bukong paa. So, hinugasan yun. So, yun ang iniingatan. Minsan, hindi na hugasan yung itong likod ng braso, nakatago. Minsan, hindi nababasa yun. At saka yung sa bandang likod ng tainga ng paa. So, minsan, hindi nababasa yun. Kaya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng babala. Sabi niya, wailul lil aqab. Ang wail, matinding parusa, kapahamakan, o kaya napakatinding parusa sa kabilang buhay. So, kasakit-sakit na parusa. Kanino? Para sa mga nag-ablution na hindi nababasa yung likod ng tainga na kanilang buko-bukong paa. Kaya, iniingatan yun. Kaya yung ablution, pag-ablution, mayroong pamamaraan yan. Kung anong pamamaraan ng pag-ablution, so yun na ating gagawin. Pagkatapos mag-ablution, saka na lang natin bibigkasin yung asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Yun lang ang zikir. Hindi yung bawat hugasan mo sa mga kamay mo, yung pagmumug mo, paghugas ng ano, may mga panalangin. Allahumma atini kitabi, Allahumma bayid wajhi. So, mga ganun, mga panalangin, hindi yun kabilang sa mga itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya al-kayfiyah, kung ano ang pamamaraan ng pag-ablution, kasintulad na itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang ating dapat gagawin. Gayon din yung pamamaraan ng pagdarasal, so gayon din ang gagawin natin. Kung anong pamamaraan ng ibada, dapat natin pag-aaralan. Alamin natin kapag natutunan natin, kung ano man natutunan natin na aral ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipatungkol sa ibadat, so yun na ating gagawin. Pang-anim, yung sabab. Kung anong dahilan. Bakit natin ginagawa ang ibada na ito? Anong dahilan? Katulad ng pag-aayuno, katulad ng pagdarasal. Kung ikaw ay nagdarasal, nag-aayuno dahil sa sasabihin natin dahil sa kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaarawan ng kapanganakan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung ginawa nating ibada? So, hindi ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganun. Kaya, tinuturing pa rin yun na kabilang sa tinatawag na bid'ah. Kaya, itong 6 na bagay na ating nabanggit, ayon sa sinabi ni Sheikh Uthaymin, Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah, so sabi niya, hindi maging ganap na tagasunod sa mga pamamaraan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin niya Allah hanggang hindi niya magampanan yung 6 na nabanggit natin. So, pag-aaralan natin yung mga sunnah na ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yun ang maging sanhi na kung saan tatanggapin, maging katanggap-tanggap yung mga gawain natin. Na kung saan, 2 kondisyon, ay yakuna ikhlasan lillah, magiging taos puso, sinseridad para lamang sa Allah, wa ay yakuna mutaba'ah lima jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, at maging alinsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lang ating tatalakay.
Naway pala kayo ni Allah sa inyong panood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.